there are a lot of songs out there na crappy pero sikat. Yeah, there's certain formulas in songwriting, pero there's no certain formula in making a guaranteed hit song. And it's good to have two worlds collide, social side and then yung on the ground work. Again, Yes, you're viral on TikTok. Yes, you're viral on Spotify or whatever. Pero maraming magagaling na show band eh. You put yourself into the position na pwede kang swerte. Kasi wala namang siniswerte na nakaupo lang eh. kuya, kamusta? Okay naman. Happy New Week. Yeah, happy Monday. So it's a Monday and kakatapos lang ng Mayo sa Taiwan and UK tour. Yes, Grabe, sir. medyo international tours na to. And Grabe, no? offline we were talking about how, how grateful we both are, especially with Mayo na nagkaroon ng opportunity for to tour Taiwan Oo, and pare. UK, pare. Yeah. At actually, to be honest, offline or online, sobrang I still don't understand why this is happening to us. But we're not taking it for granted and we're super grateful for the opportunity. Kasi lagi ko sinasabi dun sa mga shows, sa mga foreign shows or international shows. Sabi ko, basta may Pilipino na gusto kaming mapanood or kahit nga hindi kami gusto mapanood, gusto lang maglibang. Kasi malungkot minsan sa ibang bansa eh at gusto lang makalimot ng mga problema. Tutugtugan namin kahit saan pa yun. Yeah. Yeah. And honestly, that is true. My dad is an OFW sa US and iba talaga. Ibang pag nauwi sila dito sa Pinas, especially if Yes. nandun sila sa ibang bansa kasi it's all work. Minsan yung day off, literal na trabaho pa rin. And Mm. pag nagkakaroon ng opportunity, like before, alam ko si Arnel Pineda nagkaroon ng show sa Orange County sila sa US. Taga pumunta Mm. talaga siya, nag-leave sila. Just to, alam mo yun, just to relax for a couple of hours before going back to reality. And siguro yun din talagang pag ikaw as an artist, anyone who's listening, artist, nagkaroon ka ng opportunity to just tour not just in your local area, pero in a different area or even a different country, talagang you have to make the most out of it kasi you're helping out, alam mo yun, kahit pa paano yung sadness, yung anxiety, yung depression ng mga tao. So yeah, I mean, I hope and I pray na mas marami pang tours ang Mayo in the coming weeks or in the coming months. I'm pretty sure Yes, there sir. is kasi may teaser kayong ginawa recently. Mm. Pero after that, the good thing is may shows ulit. You got 4 new shows after UK. So, talagang literal na walang pahinga ang Mayo team. And we have a Actually, couple more. hindi naman ako nagugulat nga ako na sa reaction ng mga tao na grabe, parang banat agad. So in my head, parang ano ba dapat gawin namin after ng US to, I mean, international tour? Magpahinga ng matagal? Sa akin, to be honest, a whole day, a whole 24 hours na walang gagawin or walang show is magandang rest na yun for me. Yeah. Kumaga, okay na yun. Mabalik ko lang ulit yung time na ano ko, yung body clock ko. Okay na yun. Then tsaka ano Kasi eh. I don't want to do anything else but just to play. It's my refuge. It's my happiness. So it doesn't feel like work. Yes, nakakapagod to go out of the country. I mean, you can just imagine the stress of being inside and outside of the airport, yung mga travel, nagbarko kami, papuntang isang isla. But it's all worth it kapag hawak mo na yung gitara mo on stage. Yeah. They always say you only have one lifetime. So you have to make the most out of it. So if you're given Mhm. the opportunity to play around the world, then Oo kumbaga naman. you do the best. The best there is, the best that you can do. Yes, sir. And same thing with us. Kumbaga for me as a podcaster, reviewer, helping out bands, kumbaga we only have one lifetime, so we have to do the best that we can do. That's why it's a great transition. We're gonna be doing music reviews. So we're gonna be reviewing 3 songs or 3 tracks from different artists, and you guys know the drill.
again, I just wanna reiterate that everything na sasabihin namin ni Kuya is not set in stone. So this is just a conversation, kumbaga yung thoughts namin about the song, what we feel is like not really strength and weakness, more of like ano yung feeling namin, experience namin wise with creating songs and paano namin siya market. Mostly on my side. And then on Kuya's side is gonna be like the experience in writing and performing live. Again, it's always gonna be take it with a grain of salt. It's not set in stone. We're not gonna say that mag-hit yan or anything kasi at the end of the day, there's no guaranteed hit. Kumbaga, I remember nga nung launch ng Loki, may nagsabi sa akin na parang may nagtanong sa akin na parang tropa, na parang paano mo masasabi na nag-hit yung kanta? Like, I don't know. Before, I'm confident na parang may mga formula pero as I grow older and as I progress in music, doon ko na-realize na, yeah, there's certain formulas in songwriting pero there's no certain formula in making a guaranteed hit song. Oo naman. Again, depende Gaya lang talaga nung yan ano, di sa ba? ano eh. Napanood mo na ba yung latest documentary ng Eraserhead sa Netflix? Mamaya pa actually mamaya ko Oo, papanoorin. panoorin mo, napakaganda. Hindi, ganito lang yan eh. Sinabi nga ni Ellie eh. Di ba? Sabi niya dun sa documentary na in his lifetime, di ba, dami niya nagawang mga kanta. Hindi naman niya alam kung ano yung hit doon at hindi kasi may mga, siya nagsabi nito there are a lot of songs out there na crappy pero sikat. So imagine that. So hindi natin talaga masasabi kahit na anong ano mo, kahit anong pilit mo na to be in line at a certain blueprint, kung gagayahin mo yung ganito, gagayahin mo ganyan. Pero Yeah. pag hindi pa rin nag-resonate sa masa, wala talaga eh. Oo. That is actually true. That's 100%. Kaya the key talaga palagi is to just write songs. And talagang the more songs you have, the more chances that Of you'll get winning. that success, 'di ba? Yeah, of winning. So, first song natin, this is probably gonna have a great discussion kasi let me just read the story real quick. So this gentleman, the parents actually reached out and told me, hold on, let me just open it here. So told me Parents? that yeah, the parents of this artist, which is si Robin M, reached out via email kasi they said that they saw our review of Oh, Kalisto song, yung wow. Pulat Puti. And they Wow. said na parang they're grateful kasi nga wala tayong para bang bias towards na parang porke tropa or anything. We discuss the highs and the lows of the songs. Hindi. Ano rin kasi wala akong tropa. Oh, to discuss the highs and the lows of the songs. Kumbaga, tapos pinitch niya yung kanta ng anak niya. So the artist Nice. is Robin M, and Okay. this artist is medyo on the rise na rin. So it's her sixth, correct me if I'm wrong, the Robin M just really recently launched her 11th single right before turning 16. Oh, wow. And she's been writing songs, releasing music, nakigig na rin sila sa Metro ever since she was 13. And yung banda nila is consist of the family itself. So yung airpods niya yung gitarista, yung airmads niya kasama rin sa banda, tapos yung kapatid niya banda rin, tapos siya rin mismo yung vocalist and gitarista. So kumbaga this is a family band. And nag-gig na rin sila sa Metro, 19 East, 12 Monkeys, Sagio, 70s, Unknown 13, Tiny Bar. Marami na, medyo nag-grow na rin nila yung fan base nila and gotten some mild attention, radio appearances. Nagkaroon Ano na rin label ng nila? mga, that is, I think, wala pa. I'm not really sure, pero it was not added here. Pero the song that we're gonna talk about or gonna listen to is very interesting and it's titled Overmorrow. So just for context, si Overmorrow is Robin's love letter to the 90s alternative track. So Ang nag-draw galing. yung nag-draw ng inspiration yon from Weezer's Blue album.
Ang Super galing nga. Drags, Regretfully Yours, and the fuzz guitars ng Smashing Pumpkins na Siamese Dream. Mm. Now, the the interesting part here is when she made the post about the song, asking which ship or relationship the song suited, merong audience na nag-pick up sa kanya or parang fandom, which is called the Slime Knight fandom. Again, I'm not really sure if this is correctly told up, pero yun nga, there was a particular standout as there was a quite a lot of comments claiming the song was written about Slime Knight, which references a Minecraft fan fictional story called Searching for a World That Doesn't Exist. Again, this is all on TikTok. So, yung video na ginawa ni Robin M blew up to over 2,000 shares and still rising. And apparently, yung fandom ng Slime Knight under the game Minecraft has somewhat associated the song Overmorrow with the relationship between the fictional character na si Avery tsaka yung Knight or Dark Lord, which is the characters in the lore. Now, Wow. this is a very interesting part kasi the parents reach out trying to understand what is happening. Kasi, kumbaga, the parents grew up in the 90s era, just playing music, playing bars. Kumbaga, the usual. Kumbaga, same pareho natin ng understanding na you just have to play gigs. You just have to do gigs. Mhm. Pero Robin M was picked up by a fan base and is ultimately growing. So, let's listen to the track. Then let's talk about like the wonders of this technology right now. So I'm very interested in the take kasi this is Uh-huh. very different from the usual that we have. We have Waxwaf before, pero this is like somewhat like literal na yung fan base ng isang game pinick up yung song itself. Mm. So it's very interesting. So let's listen to Overmorrow by Sige. Robin M. Nice. It's a nice song. That was Overmorrow by Robin M. Let me Ako na mag-start kuya. Medyo short lang naman kasi second second listen ko pa lang 'to. So first things first, um, I think I like the short chorus. Very ano siya, repetitive, very short. Talagang it's hard to miss kumbaga. Especially dun sa repetitions, especially sa last parts, even all throughout the song itself. And then another thing that I like is that it's very 90s kasi the fuzz guitars, even yung kumbaga yung cadence ng kanta mismo. There's no specifically like high part in the song kasi that's how 90s songs, most of the 90s songs, not everything. It feels like an anthem. Alam mo yun, para mga anthem songs. Kasi because of the repetitive choruses. I think the only thing for me, kasi nga dahil 90s, jam-pack 90s theme siya is, it has a long intro. Siguro lang in the common or the in 2025 2026 era, intros can be, alam mo yun, if you want it to be more medyo dikit in this era, I think you can try and consider shortening the intro and then going directly to the verse. Again, if yung theme kasi 90s so that's fine. Kumbaga sa akin lang, if you're gonna be releasing more songs that you want, kumbaga, that you guys want to have the 2025 2026 feels, I think one is shortening the intro. And then, but overall, to be honest, I like the song. Ano siya, it's not like pinaka-favorite ko, nagustuhan ko, like napawawa ko at first listen. Pero it's something that can bring you back to that nostalgic feel. Kasi it really has that anthem-like song. Dahil nga sa repetitive chorus. And hindi siya yung chorus na parang mananawa ka kaagad na parang ano ba yan? All na hindi eh. It has this, alam mo yun, 90s na mga lumaki sa 90s can have this
same feeling na parang, uy, it's nostalgic. Kumbaga, these are the songs that I grew up listening to. So yeah, I mean the parents, the mommy and daddy has a really big influence with Robin M. So good job with that. How about you, Kuya? Yeah, very, very 90s theme. It reminds me a lot of yung mga, again, yung mga Weezer, yung mga lumalabas ng mga sa NU107. Actually, pwede ko siyang itahi dun sa pinag-uusapan natin kanina, like having a blueprint or having kumbaga parang a cheat code for 2025, 2026, paano ka mag-viral. Pero isipin mo, nag-viral siya or umandar yung kanta dahil sa references over a game, tama ba? Oh yeah, yeah, So, ibig sabihin, again, with identity, like, if your identity, kasi during the song, habang pinapakinggan yung kanta, chinek ko yung socials niya, kumbaga, she's using the the ngayon yung approach ngayon yung very content wise ang alam niya kung paano mag-content. Nakita yeah. ko parang nag-guesting sa kina Julius Babaw at Pipin Team, di ba? So, Yeah, I think yeah. nakita ko sa Instagram niya. So, actually, dalawa lang naman ang ano ko, ano ko dito, ang tawag dito kung ano yung point of view. From the point of view of the technical aspect, yung recording, hindi ko sure kasi share screen lang eh. I'll listen to the song ng ako lang para mas maayos yung speakers. May mga parts lang na parang ano natapa. So technical wise lang yun. So if yung kanta parang sila-sila lang gumawa, hindi talaga siya over-polished, it's a good start. Yeah. Isipin mo na simpleng idea lang ngayon pinag-uusapan ng mga Minecraft or yung slime, ano yun? Yung slime, Slime Night. Yeah, I don't know slime the night. reference as well. Kumbaga, I'm Oo. very too old for, for Minecraft din. Likewise, pero ang galing, di ba? Kasi sabihin, simpleng ano lang, arrangement lang. Yun lang yun. Kumbaga parang pwede pa siyang i-polish. Pwede siyang, if hindi totoong instruments yun or totoong instruments yun, pwede pa siyang i-fine-tune. Pwede pang pagandahin palalo. That's the beauty of music. Pwede siya laging i-represent for a brand new, with a brand new perspective. Ngayon naman, songwriting wise, ito kasi yun eh. I read somewhere or some video popped in my feed. Sabi niya, the reason why a lot of people love the association of nostalgia kasi it brings you comfort eh. Tayo naman kasi pag hindi natin, lagi naman tayong merong fear kapag may anxiety tayo palagi pag meron tayong hindi alam eh. Every time that we don't have any control with certain things, doon tayo nagpa-panic, di ba? Doon tayo Yeah. nag-anxiety. Same goes with music. If we're presented with something that's very unique and very new, hindi natin alam how to react. Kaya naman nagiging importante yung mga perspective ng mga nag-song reviews or even yung masa mismo, the audience itself. The reaction of the audience will always dictate kung ano ang flow ng music scene natin eh. Kasi kung ano, nanonood tayo, tapos parang, shit, ano to? Diba? So we don't know how to feel, but if we like it or not, it will always be depending on the reaction of the masses. Pero, dahil nga nostalgic, dahil very 90s, kaya sobrang madali ano siya, i-digest. Yeah. Simple lang eh, parang a few chords lang. Hindi nga ata lumipat ng chord progression eh. Parang dun lang umikot eh. Yun lang siya eh. Oh. Nag-high octave lang, parang nag-Nirvana style na ano, na alam mo yun, soft loud lang. So, yun na yun. Again, like what you said, major influence sa bata yung magulang niya. So, ang ganda niyan, paano pa pagka na-discover ng bata kung ano talaga yung gusto niya. Yeah. Yeah, it really is fascinating to have two worlds collide. Meaning, alam mo yun, yung influence ng 90s and then yung the way marketing, how minamarket ni Robin yung sarili niya. Very Yeah. 2025, 2026. Very Gen Z. So, Oo. Tsaka kumbaga, with... Sige, dagdag ko kuya. lang na kami sa mayonnaise, the number one reason kung bakit kami successful, yung suporta ng mga magulang ko. Kasi they gave me a platform na parang, oh, you wanna do that? Kasi parehong magulang ko, parehong mga abogado eh. So parang, so, syempre, they don't understand this world.
But because of the records na pinapatugtog nila nung bata ako, nakikinig sila sa Beatles, nakikinig sila sa Ricky Elvis, nakikinig sila sa local OPM. So, na ano ko yun, nung pumasok sa utak ko na parang, okay, ito pala yung mga pinapakinggan nila, sige, pakinggan mo. Tapos, nag-contribute siya sa pagtugtog ko. Ngayon, yung gaya ng kay Robin, ang galing dun kasi, hindi naman niya naabutan yung 90s eh. Diba? Yeah. Pero because of the major influence of her parents, ano, parang, yung, ang galing pa kasi bata pa lang pero creative na. It's so, hindi siya masyado pinag-uusapan, pero yung talent na makapagsulat ng kanta, yung original na kanta, highly underrated yan. Sobrang laking bagay na you can create a song. And you Yeah. should be proud of it. And you should wear it on your sleeve na parang, I wrote this song. Yeah. Ay. And I agree with that as well. I agree with your first sentiment kasi for me as well, without my parents, I wouldn't be talking about music right now. So sila rin yung nag-influence sa akin to learn music. They enrolled me in a music school and then they supported me all throughout the years. And then I agree again with the idea of being a writer kasi it's hard to write, honestly. Mm. Yung hirap magsulat. Even with journaling, I do write-ups, I do music reviews, articles. It's hard. Even though you already have the words in you, it's a skill na kailangan mong palagi. Kumbaga, it's a skill na kailangan mo, aside from lalabanan mo siya, you have to really do it. Kumbaga, ako, I firmly believe na yung mga bagay na mahirap talagang gawin at first, yun yung mga nagiging worth it gawin afterwards eh. Pag na-accomplish mo siya, natapos mo yung isang bagay niya. So for example, exercising, alam mo yun, dieting, and even with music, writing a song, or even practicing daily pag nagsisimula ka pa lang. It's hard to sit down 30 minutes to an hour every day. Pero after years of doing that, tsaka mo makukuha yung benefits of practicing it. Doon mo ma-realize na buti na lang talaga pinilit ko yung sarili ko mag-practice. Kasi it's never easy. So again, thank you so much sa parents din ni Robin M for influencing her. And I can definitely say na we have a really, rich foundation in music with the Gen Zs right now, especially if Robin M will be the one taking the lead on it. So Yes, sir. again, nag-ask din yung parents niya about like what they don't know what the phenomena with TikTok and everything and Uh-huh. I mean wala rin Just kaming write it out. idea. Yeah, Well, just write it to be out. honest, Wala, just wala write rin it kaming out. idea. Ang advice ko lang sa kanila, ano lang yan, what do you call this? The best thing to do is to, if you want this to grow further, is hindi lang dapat content, dapat magkaroon ng on-ground platform. So what does that mean? They have to play more shows. Yeah. Ikalat pa yung, kumbaga parang old school style, New Testament style. Paano ba lumaganap ang gospel ng Diyos? Di ba? Di ba si Jesus, Groundwork. pupunta-unta kung saan-saan, nagsasalita. Uh, Diba? So ibig sabihin, the same goes with music. Yes, you're viral on TikTok. Yes, you're viral on Spotify or whatever. Pero pwede kasi maraming magagaling na show band eh. yeah. Kung wari, sobrang sumikat yung kanta mo, cover lang yan ng ibang banda, tapos na yung karera mo. So the best And thing to do, ikaw mismo, sabihin natin sa parents, go out and play. Play as many shows as you can and promote your music. Para sabay-sabay yun. Sabay yung social media side, sabay yung on the ground side. yeah, and I agree with that. At the same time, that comes with learning the skill of playing as well. So you have to really practice. You have to learn how to perform live. Kasi, So identity, tama bro. Identity. Kasi kung identity talaga. nakikita ko kasi naka-acoustic siya mag-isa. So kung banda siya, banda sila. Kung solo siya, tas plus minus one, may nakita ko para may kasama siyang bata, baka kapatid din niya yun. Yun nga, yun yung kapatid Oo. niya. Tapos Ayun. yung Dapat parents yun na niya yun. yung kasama rin nila, apat sila. Oo. Yun, habang buhay na yung ganyan. Oo. Habang buhay yun, ganun dapat. Matagal na, huwag nilang i-alienate agad yung mga kaka-discover lang sa kanya. Kasi marami kasi, kunwari, na-discover acoustic ka, di ba? Tapos biglang
biglang may full band ka, malilito na yung tao na parang banda pa siya, acoustic ba siya, di ba? Kumakanta ba siya ng nakatayo, kumakanta ba siya ng may gitara? Lahat yan. Just be patient. Problema kasi sa panahon ngayon, medyo dahil nga sa attention span ng listener, mabilis maano, di ba? Mas magsawa. Kung sila nagsasawa, ikaw wag muna. Gawin mo muna yung gusto mo. Kung reggae kayo. Yeah. Diba? Hanggang sa, di ba, Beatles, bago naman sila nagpalit ng anyo, Tagal. sinaturate muna nila eh. Ginawa muna Tagal. nila yung 1950s hanggang 1965. Bago sila nag-revolver. Mm. Ano talaga sila eh. Para doo-wop lang sila eh. Diba? Medyo lumabas na yung ano, yung Yellow Submarine after na nung ano nila eh, Oo. Kumbaga nung mga nakapag-drugs first na. albums. Nakapag-drugs Kaya na. lumabas na yung Yellow Submarine eh. Kasi Wag muna. nakapag-drugs. Habang wala pang drugs, basta ano lang. Kung ano muna kayo. There's baka naman kasi yung mga ibang critics sasabihin, how will you evolve? Oo naman, for sure you will definitely evolve. Pero di ba, the first 2 to 3, 4 years, you have to stick to your guns. Kung ano yung winning formula, stick to that. And then kapag ka medyo, nagre-regress na, saka ka mag-evolve, saka ka magpalit. Diba? Mm. And again, it's good to have two worlds collide, social side and then yung on the ground work. Again, if isa lang yung pino-focusan nyo, let's say social media, I'm not gonna say 100% sure it's not gonna work, pero hindi siya magiging proportion. So you have to still do the groundwork, play shows, learn the craft, identify your identity. Alam mo kung sino ka. Si Robin M mismo. Bata pa si Robin. So there's still a lot of identity na magbabago dyan. So all through the years, make sure na you have to understand, even the parents, they need to understand who Robin is in front of the performance area na. So yeah, I think that's it. Again, we don't have an understanding of how the TikTok thing works kasi this is fairly new to everyone. I just learned how to do TikTok like 2 years ago. Honestly, 2 years ago lang. Sabi ko, ano ba 'to TikTok na 'to? Tapos nag-try ako mag-ano. And the correlation between it, the marketing, I don't know. I think right now, it's good we have a lot of eyes when it comes to marketing. At the same time, it's bad. Kasi nasa-saturate na masyado yung marketing style or marketing theme when it comes to bands and artists. Kasi I feel like everything has been done already in terms of marketing side. Kasi lahat nasa socials na eh. And I'm No. pretty sure kung ano yung naisip mo right now, someone out there has already done it. So kumbaga kumbaga the music right now is 90% practice and then 10% luck. Yes, sir. So pag wala yung luck na yon, it's not gonna work. Tsaka So rin, dagdag ko lang, you put yourself into the position na pwede kang swerte. yeah. Kasi wala namang siniswerte na nakaupo lang eh. Labas ka, gawa ka, tapos asa tayo na sana. Always, lagi akong merong mantra. Kasi pessimistic akong tao eh. Yan ang characterization ko eh. Pero always hope for the best and expect the worst. Yeah. I agree with that. Yeah. It's the same. You again, same thing with what we're saying earlier. You can't really write a hit song. At the same time, you can't win at anything if you don't even try to do something in the first place. So yeah. Tsaka ako para sa akin, pare, kung nakagawa ka ng kanta, hit na yun sa'yo. Kung gusto mo yung kanta, kung gusto mo yung kanta mo, Mm. edi hit song yun para sa'yo. Oo, kasi may mga iba akong writers na kilala na parang ano eh. Nagsusulat lang just for the sake of, alam mo yun, kasi ito yung uso ngayon. I don't know. Wag, I don't wanna wag. drop names, pero marami akong kilalang mga ganun eh. Pero, Di kasi talaga, the business side of the industry, magiging trabaho lang yung pagbabanda o paggawa ng musika kapag sinabi na ng tao na gusto nilang ginagawa. Kung ikaw lang may gusto sa ginagawa mo, you can't consider it as a business yeah, or trabaho. yeah.
the end of the day kasi kumbaga parang ang akin ang idea ko is you have to let them in instead of you coming into them. So if you create music like this, or ito yung sound na gusto ko, you let the people that appreciates your sound come in. Kumbaga, kailangan ma-feed mo yung sarili mo before you feed others. So, wala namang sense, I think, yung mag-feed ka ng maraming tao tapos ikaw gutom ka. So it's same Sir. with the music. Hindi ka pwedeng gumawa ng let's say ng pop hit if sa puso mo talagang gusto mo yung kaskasan, yung gent, yung alternative talaga. Unless gawin mo siya trabaho, 'di ba? Gawin mo siyang literal na mag-write ka sa mga malalaking artist. Tsaka, Pero tsaka yung ano naman pare, yung pop, yung salitang pop is mm, popular, di ba? mm, Pero it can be any kind of genre. Kasi I came from a generation and a time na ang metal at mabigat na tugtugan ay pop. yun ang pop. Oo, yun ang popular. So, di ba? Just yun nga, mas importante to build an identity more than anything else. Yeah. Paano nila malalaman kung anong masarap kainin sa restaurant kung walang identity restaurant? Di Yeah. ba? Lugaw ka ba? Paris ka ba? Liempo ka ba? Bulaluhan ka ba? Lahat Eh, meron. oo, lahat meron. Tapos, ano lang, eatery. Kaya naman, di ba? Kaya marami mga nagsasang restaurant, pero nandiyan pa rin Jollibee. Mm. Yeah. Dineklara nila home of the Chicken Joy and Burgers. Hindi yun. Hindi alam mo na what to order when you get there. Yeah. Yeah. And then and that is a good conversation. Sabi ko sa'yo, ganda, medyo interesting tong kay Robin M. And thank you Ganda again nga ng kwento niya sa mga parents. Thank you rin sa mga parents for letting us, alam mo yun, feature this song at the same time talk about it. And I hope, again, don't take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt every time. And I hope nakatulong kami sa not really worries, pero mga questions nyo in mind. So, up next, the next song is actually from a band that kami sa Mind the Beats na review before. So yung Oh, kwento kasi neto is during the Mind the Beats era, nag-open kami ng segment where in Mind the Beats Radio. So every week nagpe-play kami ng mga 7, 8 songs. Tapos ginagawa namin tong ganitong segment din pero mas may siya. Kasi syempre para ma-play pa ng mahaba yung mga kanta. And then this mhm. band, isa sila sa mga nag-reach out kasi naglabas ako ng form Sabi ko, gusto niyo ba ma-play yung song niyo sa podcast? And luckily, marami rin nag-respond. Siguro may mga around 100 to 150 songs din yung bumalik sa amin after sending the form. And and if I'm not mistaken, they're part of episode 4, episode 5 of that. And nung pinakinggan ko yung kanta nito, it's really mind blown. Sobrang gagaling nila skillfully wise. Songwriting is just chef's kiss. Kumbaga, but they're on the more alternative hard rock side. Pero Mhm. regardless, it really is good. Kumbaga, isa to sa mga parang if you really want to have a good time with watching live performances, this band is like one of them that you wanna watch. So, this is their newest single. Kaka-release lang nila nito like a few days ago, weeks ago. And this is With Them by Casterfall. Let me share my screen. Yeah, that was Bedem. Again, di ko sure kung tama yung pronunciation ko, pero yon. Bede, BDM, BDM, Bedem by BDM, Casterfall. I don't BDM. Yung know. mga parang Bedem. higamo. Basta yun, medyo fancy ko na lang. Bedem. Yeah, medyo ano. That's Bedem by Casterfall. You wanna go first, kuya? Sure. Technical, ganda. Tawag dito, again, kasi na-share screen lang sa mga nakikinig. Tawag dito, I will listen to it with better speakers. Tawag dito, but first impressions, ang galing lang kasi, syempre, the usual mabigat, di ba? Riff rock. Pero exquisite yung ano, yung chorus, yung chords ng chorus.
Yeah. Hindi the usual, hindi basic. Well, ano lang 'to, kumbaga parang kung for a normal or a casual listener, ini-explain ko lang na yung mga gano'ng chord progression, ano na yan, kumbaga pang intermediate to advanced na yung ganyang chords kasi may usual, di ba? D, A, G, A, di ba? G, D, E, minor, C, gano'n lang naman lagi eh. Pero yun nga, ang ganda nung yung flow ng kanta, may sense at may purpose yung guitar solo or yung instrumental part. Ang ganda nito panoorin live kung mapo-pull off nila yung ano, yung part na yun. Ang ganda nung parang may parang lo-fi part tapos biglang Yeah. bumalik, nag-transition sa chorus ulit. Galing. As always, ito yung sinasabi ko na use the advancement of technology sa magandang bagay. Maganda yung arrangement, maganda yung ano ng kanta. Huwag na nila isipin kung anong uso at hindi. Again, identity is very important. If you're a heavy rock band, at the end of the day, if it's a good song, it's a good song. May Yeah. makakapansin naman yan. Kung hindi man dito sa Pilipinas, dahil iba uso dito kayo, baka as a community, ibig ko sabihin, yung komunidad ng mga mabibigat ng tugtugan, magsama-sama, at makakreate ng magandang ingay. Kasi yun naman ang nangyayari ngayon sa US eh. Nakikita ko parang uso na ulit yung mga bandang may distortion, Turnstile, Geese, kung sino-sino pa, The Warning, para yung babae yun. Pero at the end of the Yeah. day, di ba, at the end of the day, just be proud of your original music. Ang mga advice ko lang sa kanila is keep on going. Kasi yun nga, hindi mo naman alam kung kailan magiging uso ulit yung tugtugan na yun. Yeah. And I agree with that. The chorus is very interesting. I Oo. think that Hindi basic eh. that's Hindi, the term that I can use. Yeah, it's interesting. oo. It really is. Tsaka maganda yung ano, maganda yung tawag dito, the difference between the chord progression ng verses and the chorus. Maganda yung ano, kung may storya, hindi parang linear, hindi isang jajag, 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 jajag hanggang sa ano. Mm, Kasi at the end of the day, nanonood ako ng ano, sa YouTube, nanonood ako ng mga live performances ng Metallica. Ano na eh, kumbaga, oo, ano sila, di ba? Metal sila. Pero ano, ganda ng malinis ang pagka-produce. Ang ganda. yeah, Ang, ang refined ng tunog. yeah, So, in anything naman, it progresses eh. You can start from being really gritty and very, very noisy. But at the end of the day, if you get to mature yourselves, the sound will also mature. yeah. And actually listening to the songs that they've been releasing, they've matured pretty much huge compared dun sa unang song nila tapos Ah, yung really? mga yeah, yeah. If you can di ko lang sure kung nandito pa yung Anong age ano range nila? nila, mga 30s to 40s na rin 'to. Galing, galing. Yeah, yun nagsimula yan nung na-review namin actually ni Eljo yung Tears of Joy, which is very different kasi surprise parts meron silang keyboardista nun. So, ibang-iba yung tunog. It's heavy pero it feels kumbaga parang medyo heavy na parang medyo progressive na parang medyo new sound. Kasi nga may keyboards, eh, tapos may mga solo-solo parts sila dun sa Tears of Joy. Then Keeper came yung second single nila, which medyo nag-evolve na medyo eto na yung sound nila, katunog na 'tong Bedem. Nice. Heavier, medyo No, melodic eh. orchestraic, melodic, ganyan. Tapos and then Bedem came, which is like my second time listening to it as well. Which is literal na iba and um I've never seen them live, pero I've seen the videos, yung live performances, and they really are pulling off yung mga effects na yon, yung lahat ng performance nila. They're really great musicians, and from what I know, aside from producing, writing, they teach music. Some of them teach music as well. So kumbaga there is the advantage to the knowledge with music kumbaga. I think for me, what I like about it, number one is yung synth lead sa intro parts. It's very catchy. Kumbaga yun yung for me as a casual listener na let's say
nandun ako sa demograph na I like heavy music pero not in that extent na ganong heavy. I would appreciate una yung synth lead kasi it's very different. And then again, I agree with that as well, kuya, yung chorus part. It's very interesting. The chord progression is very interesting. But I think, again, take it with a grain of salt. I feel like na-overpower nung synth lead na riff yung hookness ng chorus part. I think that's the yin yang with writing interesting chord progressions with chorus hooks. Kasi if you're gonna veer out dun sa usual formula, it's always mag-hit ba siya or magmi-miss siya. Again, for me, nag-hit naman siya pero mas mas naging parang hit yung synth part, yung synth lead for Mm. me. Yeah, that's your thing. Yeah, and pero honestly, I don't have a negative say about it kasi it's very refreshing, honestly. With Mm. for me, someone that listens to songs on a daily basis, mahina na yung 20 songs a day just for reviewing. This is a very refreshing take. So I think I'm not gonna Ganun. give them advice kasi they know their shit. Pero for any upcoming artist, any new artist, yun yung yin yang when it comes to doing interesting things when it comes to songs. It's always a hit or a miss. Yes, sir. Dito, it's a hit, nag-hit siya pero mas nag-hit sa akin as a casual listener yung synth lead kasi it's very catchy. Even though it's sound and not lyrics, mas for me mas nag-hit siya ganun. Pero yeah, good job, Casterfall. I think the the beautiful thing sa mga 'to is hindi sila ma-Instagram, ma-TikTok, so you really have to catch them 'pag Uy, may yun live ang gusto gig. nila eh. Yeah, Again, yeah, yun nga yung identity. maganda dun, eh. Identity nila yun, eh, and that's a Yes, good thing. sir. Kumbaga, you keep your audiences kumbaga on their toes na, "Uy, tutugtog ulit Casterfall." Yes. So yeah, and again, thank you din for the guys na nag-send netong kantang 'to kasi Galing. yung basis nila yung nag-send sa akin ng kanta and sabi niya, "Bro, baka gusto niyong pakinggan." Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Sige, walang problema, pakinggan natin." Ganda-ganda ng ano. Ako, wala akong masabi. Galing ng arrangement. Yeah, So and ano, kunwari, panahon ng, alam mo yung mga ano, yung mga nag-metal festivals dati sa yeah, Europe, pasok yan eh, yung ganyang tugtugan. mm. It reminds me of ano, eh, yung Velvet Revolver. Oh, galing, yeah, yeah. Parang gano'n yung tunog Oh, nila. Medyo, alam mo yun, medyo progressive, na medyo interesting, na medyo colorful. So, that's Casterfall is one of the bands that I look up to aside from Elaine on mm. the indie scene kasi sobrang ano nila, refreshing nung mga takes nila. Yan yung dalawang bandang yan, Casterfall and Elaine. Sobrang Oh, refreshing ng mga takes nila. yes, sir. Yeah. And we're down to the last song. So, kuya, hayaan kitang mag-intro dito kasi Oh, kanina sure. ko lang din nalaman 'to, eh. Yeah, being part of the Yellow Room family, syempre parang I'm also, tawag dito, I think it's my responsibility also to promote fellow Yellow Room artists. And one of our artists ay maglalabas ng kanilang album. Pangalan ng grupo ay Fiona. Hindi na sila baguhan sa eksena. Marami na silang napuntahan at natugtugan ng mga lugar. Marami na rin sila nailabas na kanta and EP sa Spotify. And dahil may launch sila this Friday, June 5, sa Sega's Bistro, I think we should try to listen to one of their latest songs. Ang latest na papakinggan natin ay anong kanta, Irvin? Anong gagawin mo ngayon? Yan, pakinggan natin. Yeah. Anyways, that was, Fiona by Anong Gagawin Mo Ngayon. Sige kuya, I'll let you do you want to go first or ako na? O sige. Kahit ako na muna para ano, I think wala naman para sabihin pa sa Fiona. They've been in the scene for how many years already. They're already kumbaga yun yung mga bandang lino-look up natin sa eksena. Mainstream, mapa-indie, they're already
They're already there. Especially with Mickey, you know how she performs, been with Kamikaze and the main, the main vocalist for Fiona. And ako honestly song wise, I'm very fascinated with tracks that has synth leads. Kumbaga yung hindi naman basta lang linagay na synth lead, Kumbaga parang yung placing, ang ganda kasi ng placing dun sa bidem, ang ganda ng placing ng synth keys. Tapos dito rin sa kanta nilang Anong Gagawin Mo Ngayon, sobrang ganda nung pagkakagamit nila ng synth keys and then with alternative, yung mix ng alternative sound. It's very interesting and very refreshing kasi you don't get to have that, alam mo yun, the two worlds collide. I know it's used, nagamit na siya for a couple of songs na rin, marami na ring songs na gumawa ng ganyan. Pero it's just refreshing for me to listen to a track that's heavy and then has a synth key na parang ganun quirky ka-interesting. And I think skill-wise, wala na tayong mapag-usapan diyan kasi they already alam mo yun, na-prove na nila yung sarili nila when it comes to that. I think Mhm. the chorus hook is very interesting din kasi I think that the lyrics they use dun sa kantang yun, it's not the usual na parang sobrang malalalim na terms, the words. Alam mo yun? You know when a song is written ng malalalim na mga Tagalog versus language na parang usually na naririnig mo lang like everyday na communication mo. I think that's one thing, no, napaka-relatable ng lyrics na ginamit nila sa song na 'to. And it's Mhm. catchy. I think na ano yun, na-surpass ng lahat ng sinabi ko yung catchiness nung kanta. Kasi if the song is not catchy, it's not gonna last on you for like, alam mo yun, how many days na pinakinggan mo siya, then it's not gonna work. Pero for me kasi, honestly, regardless if they're from Yellow Room or not, if they're Fiona or not, the song is catchy. It has a hook to it na talagang, I don't know if that's the carrier single of the album, Hindi pero naman ata, yan parang hindi at ang ginawa ata nila yung modern approach ngayon yung parang naglalabas ng mga songs before the full length comes out, parang gano'n. okay. Pero I think this is one of the strongest that came out on the, again, I don't know, I haven't listened to the Ako din, hindi album ko yet. pa napakinggan yung Pero buo. this is a Yeah. strong song. This is a really great song na possibly can be an ender song, honestly. So yeah, I think Hmm. good job, Fiona. Congratulations on the album launch. I hope ma-invite ako soon sa mga pag nagkaroon kayo ng mga ng mga launch dito But sa Laguna or ano. oo, sana makagawa sila ng leg Oh, sa Laguna, yeah. kung wala lang akong trabaho at hindi ako busy, pupunta ako para sa wala pare. Ano tayo? Kailangan natin lilipat tayo ng bahay. Kailangan natin Oh, yes, kumita ng sir. pera. Pero yeah, that's me. Again, good job, Fiona. How about you, Kuya? Yeah, Fiona, being managed by Jomal of Kamikaze, Oh yeah, yung pa very, pala. very obvious yung Kamikaze production and reference. And this is a song review, so review ko muna yung song. Ah, sobrang ayaw na niya, di ba? Panay ayoko. So, minsan kasi maganda rin gumawa ng kanta na paggalit ka eh. Kasi ang mga magagandang kanta kasi lumalabas kapag ka sa desperate na emotion. So it's either the high of highs or the low of lows. So kung malungkot ka, makagawa ka ng malungkot na kanta. Mas magandang makagawa ng malungkot na kanta kapag talagang lugmok ka na talaga sa kalungkutan. Maganda rin gumawa ng kantang galit kapag talagang galit ka na, di ba? Pero at the end of the day, gets ko kung bakit merong mga synth, may incorporation ng synth para lang din pasok sa modern feel. Mabigat naman talaga ang Fiona tugtugan once. Dati pa yan. Nung panahon na mabigat ng tugtugan ng Paramore, naalala ko, ang daming mga nanganak na mga maraming nanganak na mga local artists na inspired with the heavy era of Paramore. But as always,
kung ang Paramore nga nag-e-evolve, syempre yung mga local artists rin natin nag-e-evolve. I'm proud of the guys. I'm proud of Mickey as a songwriter, as a musician. She wears her heart on her sleeve. And that's a good thing about musicians kasi syempre ngayon kailangan either prim and proper ka o kailangan everybody likes you. Pero nilalabas nila ng gusto niyang sabihin kapag nagpa-perform, makikita mo rin sa mga post sa social media kapag she's kung anong pinagdadaanan niya. And that's a good thing about being a musician. It's all about expression. At kitang-kita na tong Fiona is a bunch of guys and a girl who wants to perform and to create music and hopefully magkaroon ng mainstream success. And the mainstream success will come when you put yourself in the position na pwede kang magkaroon ng success. So, ibig sabihin, yan, gawa ka ng album, tapos gawa ka ng mga kanta. Pero it doesn't stop there. Kahit na ano pang content mo sa social media, gaya ng sabi natin nung unang kanta pa lang, kailangan itugtog mo yan, tugtugin mo live, magkaroon ka ng fan base, makita ng fans mo na parang the songs na narinig ko sa Spotify, nagkakaroon ng ibang buhay kapag napapanood ko sila live. So that's the recipe for success. And hopefully, in the years to come, makagawa pa sila ng maraming mga kanta para magkaroon pa sila ng maraming fans at supporters. So yun lang naman. Congratulations, Fiona. Yeah. Yeah, and again, I think one last piece, not relating to Fiona, but to everyone. I think I want to make myself clear with the idea of marketing singles. Nabanggit ko na to kanina eh. So, Yes, sir. it's good to create singles, to promote singles. Pero at the end of the day, albums are still king. Kumbaga, you cannot have, again, for me, you cannot have a loyal fan base if ang release mo lang palagi is singles every 3 months. So there's levels to it. Kumbaga, singles, kung medyo nagkakaroon ka na ng streams, then release EPs. 3, 4 songs. And then after EPs, release an album. Then Mm. pag, alam mo yun, kung dun lang, paikot-ikot lang, lalaroin nyo lang yun. Depende lang yan sa listener base nyo. And again, take it with a grain of salt. But based on, alam mo yun, listening to our heroes, seeing our heroes, yung discography nila, they never did and they never stayed in the singles era or singles theme. It's always albums, albums, albums. Yes, sir. So it's not At saka bad to ano lang din. promote singles. Okay yun. Pero kumbaga if you want s- alam mo yun, a name for yourself, you have to really create albums. Kumbaga. Yeah, I'll just add lang a little bit of para rin din marinig nila Mickey yung side of the technical aspect. When you record songs, kumaga parang pwede rin, ano lang to, syempre they have a producer, they have their own management. Pero ako lang kunwari, maganda yung boses ni Mickey na naka-double track. Pwedeng kung ano yung ginagawa ng synth, gawin ng gitara, things like that. Marami pa silang pwedeng gawin from a recording perspective that could add more uh, for unique flavor dun sa mga kanta na ginagawa nila. Yeah. And recording is fun. Kumbaga, the journey into recording is fun. So just experiment. Okay lang yung Yes, experiment sir. lang ng experiment. Kung Yes, gusto sir. nyong ibang style ng recording, you want analog, you want, kumbaga nasa inyo yan. At the end of the day, if you're happy with the songs that you produce or release nyo, that's all to it. Yes, sir. Wala na siyang ano eh, wala na siyang isipin mo na parang nakabawi ba yung, naka-ROI ba ako dito? Hindi mo isipin yun. Isipin mo, this is my body of work. So ito yung pwede kong i-release to the masses. Yes, So sir. yeah, yun lang. Again, if you want to listen to the full album to full episode na pinapakinggan yung tracks, you can go to Spotify. Pero on YouTube, tatanggalin namin yung mga songs para hindi tayo makopyright. And again, congratulations, Fiona. I hope you guys have more years to come, and then with the bands as well. So yeah. If you guys don't mind, you can follow
Usapang Musika with Erwin Besana sa group, sa Facebook, and then you can follow sa YouTube, sa Spotify, rate 5 stars para marami pa tayong ma-reach na listeners. And then comment down. What do you think about the reviews, your suggestions, your discussions or anything? And you can follow Mayonnaise on Facebook, Instagram para ma-check niyo yung mga gigs nila. So yeah, yun lang. Thank you so much, guys. Bye-bye.